Si Horatio Gates Spafford, may akda ng himnong It Is Well With My Soul, ay isang matagumpay na abogado at negosyante sa Chicago noong ika-19 na siglo. Kilala siya sa kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos na sinubok ng matinding trahedya. Noong 1871, nawasak ng Great Chicago Fire ang kanyang ari-arian at di nagtagal, pumanaw ang kanyang anak na lalaki. Sa pag-asang makahanap ng ginhawa, nagplano siyang maglakbay patungong Europa kasama ang pamilya. Ngunit dahil sa negosyo, pinauna niya ang asawa at mga anak sakay ng barko. Sa kasamaang palad, lumubog ito matapos bumangga sa isa pang sasakyang dagat at tanging si Anna, ang kanyang asawa, ang nakaligtas. Lubos na nagdadalamhati, sumakay si Spafford ng barko patungong Europa. Sa lugar ng trahedya, isinulat niya ang mga makapangyarihang salita ng himno. Ang himno ay nagpapahayag ng kanyang kalungkutan at matatag na tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng walang hanggang kaginhawaan sa mga humaharap sa unos ng buhay. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. Ang pahayag niyang It is well with my soul ay hindi pagtanggi sa sakit kundi pagtanggap ng kapayapaang matatagpuan kay Kristo. Tulad ng sinabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, sa mundong ito ay daranas kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang mundo. Ano man ang unos na ating harapin, ang kapayapaan ng Diyos ay magbibigay sa atin ng lakas, tulad na naging kalakasan ni Spafford. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord of my soul. Sa mundo natin ngayon kung saan marami ang nahihirapan dahil sa personal na pagkawala, pagkabalisa, at hinaharap na walang katiyakan, makakatagpo tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang himno ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakaugat sa ating panlabas na sitwasyon, kundi sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nag-aalok ito ng mensahe ng katiyakan. Itinuturo nito sa atin na isuko ang ating mga pasanin sa Diyos at magtiwala sa Kanyang dakilang plano. At hinihikayat tayong sabihin na may kumpiyansa at pananampalataya na anuman ang mangyari, makakapagpahinga tayo sa katiyakan na panatag ang ating kaluluwa sa Kanya.